Hello again, ganda kachika life. Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Patuloy pa nga po ang pambabash kay Mr. Alden Richard. Ang mga ibang komento ay sobra-sobra na po, below to the belt na po ang ginagawa nila. Dahil nga po sa naging pahayag ni Miss May Mendoza, sobra-sobra ngayon ang natatamo ni Mr. Alden Richard na pambabash ngayon. Nagpaliwanag naman po si May Mendoza tungkol sa pagkakaungkat ng tunay niyang nararamdaman para kay Mr. Alden Richard nung pasagsagan nga po ng Aldab Love Team nila sa kalye-serye ng Itbulaga. Sa latest episode nga po ng podcast ng Itbulaga TVG sa YouTube na may pamagat na Tamang Panahon, Episode 5, ang Tamang Panahon, isang fan nga ang nagtanong kung na-inlove ba talaga noon si Miss May kay Mr. Alden. Naging matapat nga po si May Mendoza sa kanyang pagsagot. Saad nito, ako na-inlove talaga ako kay Alden. Bukal naman ako doon. Kahit sino naman yung magtanong sa akin, sasagutin ko naman ng diretsyo. Na-inlove nga po ako sa kanya, pero hindi nga po siya nanligaw. Walang ganon. Alam din nga po kasi nga, bukal ako sa lahat ng tao, pati kay Alden mismo. Alam ni Alden yon. Sinabi ko naman sa kanya, rekta pero hindi siya nanligaw. Friends lang kami. Direkta rin daw tinanong noon ni Miss May Mendoza si Mr. Alden kung ano ang nararamdaman nito sa kanya. Sagot daw naman po ni Mr. Alden sa kanya, di ko pwedeng sabihin sa'yo kasi mawawala yung magic. Ang pahayag nga po ito ni Miss May ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen, partikular na nga po sa mga Aldab fans. Sa pamamagitan nga po ng ex na dating Twitter noong Martes nga po, August 19, 2025, sinabi ni May na hindi niya akalain sa pagbabahagi ng istorya ni Mr. Alden ay pagmumulan ng kontrobersya. Ang buong akala raw niya ay nakamove on ng lahat ng Aldab at sa kalye-serye. Umasa rin daw si May na kahit paano ay matatapos na ang bangayan ng mga fans, bagamat wala pa ring tigil na patuloy ng hate train sa nakaumang sa kanya. Panimula nga po ni Miss May, okay, so about the last podcast episode, una sa lahat, I didn't take the part about my story with Alden. Well, this part controversy, let alone be a big deal considering that everyone had already moved on from kalye-serye and Aldab. From the start, I hope the clashes between fans on both sides will end, at least even though the hate train aimed at me was non-stop din and apparently still remains so. Ang punto raw nga po ng kanilang podcast ay ang pagkwentuhan ng mga bagay na hindi nabunyag o nakita sa publiko sa kabuuan nga po ng katakbo ng kalye-serye. Wala raw dahilan upang hindi isama si Mr. Alden sa usapan, kahit wala na ito physically dahil naging malaking bahagi nga po ng kalye-serye ang kapuso aktor. Saad nga po ni Miss May, the point of our podcast is to look back on kalye-serye and to discuss and share behind-the-scenes stories, the untold ones, and that can include personal experience, narratives, and sentiments. I believe it acceptable to reflect and openly discuss them from this podcast, especially now that it's been a decade and all its well-being between the individuals involved, particularly me and Alden. There is no reason to exclude him from the story, our story, despite his absence, because he was a big part of kalye-serye and it will have felt strange to leave him out. Wala raw nga po intensyon si Miss May na pumukaw ng anuman krisistimo o magsimula ng negatibong usapin na ibahagi niya anektodang iyon tungkol sa kanila ni Mr. Alden. Natanong lamang siya at sa kanya naman itong sinagot, hindi raw naisip ni Miss May na may dulot na masamang epekto ang pagkukwento niya ng katotohanin base sa kaalaman. Wala raw mali siya at intensyong masama ang pagbabahagi niya tungkol sa kanyang karanasan, base lamang sa katotohanan. Pagpapatuloy nga po ng Itbulaga co-host that said there was no intention to provoke criticism or negativity towards him or anyone else. I was asked, I answered, and I shared a short anecdote. I believe it's not a bad thing to share a personal story related to the question and topic, as long that it's based on facts. There was no malice or ill intent behind my sharing the story about myself, him, and us. There are currently other stories I keep of myself and chooses not to share. Idiniin nga po ni Miss May na ang pangunahing layunin ng isang podcast ay magbahagi ng personal na kaalaman tungkol sa isang paksa. Kaya nagtataka siya kung bakit ang isang storyteller katulad niya ay naging sentro ng krisistemo at galit. Hindi nga rin daw po maintindihan ni Miss May kung bakit kailangan pagsabungin sila ni Mr. Alden
pagkumparahin kung sino sa kanila ang more successful. Aniya, you know how podcasts work. They can be really personal, but our didn't even go that far. All stories share, we're surface level. But the biggest question will always be, what do we get criticized so saying our truth and the truth? And why is it when we do, some people resort the personal attack means to demon and harm? I get that we have supporters who aren't really fans of other, but why the hostility? Why pit a woman against a man? And if there's a competition for who's more successful, success is the sense, is ridiculous, measure and defined by career achievement. As if our lives revolve solely around our jobs. In the grand scheme of things, what it's really there to prove? All the hatred and comparison, what for really? Sa huli, ayon kay Miss Maine, halos lahat nga po ay nakamove on na mula sa Alda years at maaari naman daw itong balikan ng may mga payapang puso. Wala raw punto ang pagpapairal ng galit at negatibo sa ating mga buhay. Pagpapaalala nga po ni Miss Maine, all is well among the Dabarkats we call move on. The past remains there, we can revise and we reflect the good and the bad with their faithful heart. 10 years on, we are living the lives we chose, and I hope we can keep moving forward without nurturing hate, because what's the point? What do we gain from hostility? Again, in the grand scheme of things, what truly needs proving? Find your own answer. Let's live for what makes us happy and make life less complicated and chaotic. Life is short. When our times comes and memories flash before our eyes, don't let your be filled the moment to spread negativity online. Don't let be your only contribution in this life. Ang dami pong pwedeng gawin sa buhay bukod sa pagiging tambay sa internet at pagiging hater. There's another word of better things to do. Leave a better trace. Nakiusap nga din po si Miss May na huwag patuhin ng dalit si Mr. Alden Richard dahil sa mga nasabi nito noon tungkol sa kanilang relasyon. P.S. Don't throw hate on Miss Alden Richard regardless of what he meant by his work. It was really for the best for both of us and our situation at the time. Don't read much into it. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Iniintriga nga po muli si Bel Mariano at Miss Catherine Bernardo. Miss Bel Mariano, tadasalo nga raw po ng mga endorsement ni Miss Catherine Bernardo. Nabigla nga po ang mga netizen or basher na mapansin nilang nilaglag na raw po ng isang jewelry brand bilang endorsement or endorser itong si Miss Catherine Bernardo at pinalitan na nga raw po siya ni Miss Bel Mariano. Nakakalongka nga po ang mga tambayan sa online world. Ang talas na mga mata nila wala nga po talaga nakakalusot sa kanilang mga mata. Si Miss Bel Mariano na kasi ang pinakilalang bagong mukha ngayon ng jewelry brand na ini-endorse nga rin po ni Miss Catherine. May mga nag-iintriga pa na sinulot daw po ni Miss Bel Mariano ang nasabi endorsement na iniintriga rin noon na pinalitan niya si Miss Catherine Bernardo bilang endorser ng isang cologne at soft drink brand. Obvious naman pong wala sa kalakaran sa advertisement industry ang mga netizen sa mga ganong kababaw na pananaw sa pagpapalit na nga po ng mga endorser. Sa mga nagsasabi pong ganito, ay ito po ay mas madalas po ay ang mga basher ng bawat isa, mas lalo na po kunyari ang mga basher po ni Miss Bel Mariano or sabihin natin po mga basher po ni Miss Catherine Bernardo. Sa totoo lamang po walang ganong issue dahil ma-expiration naman talaga ang mga kontrata ng mga celebrity bilang endorser ng mga produkto. At ang advertiser mismo ang pumipili kung sino ang gusto nila at karapat dapat maging ambassador ng kanilang brand. Hindi mga artista o kung sino man. Alam naman ng mga fans ni Miss Catherine Bernardo at Miss Bel Mariano na close ang dalawang kapamilya actress at huwag na sanang intrigahin pa kung ang kalab din naman po ni Mr. Donnie Pangilinan ang endorser ng mga dating endorsement nga po ng Asia Superstars. Sarami nga po ng kumpanya na kaabang sa serbisyo ni Miss Catherine Bernardo, for sure may kapalit na agad ng bagong brand ang mga produktong hindi na po nag-renew ng kontrata nito. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.